Binibining Santos. Binibining Santos. Binibining Santos, 28 ka pa lang at partner ka na sa isang listed na grupo. Sa iyong paglalakbay sa tagumpay, may gusto ka bang pasalamatan? Siyempre, nitong nakaraang 10 taon, pumasok ako sa isang top university, nag-aral sa ibang bansa, nagsumikap, at nakuha ko ang aking kasalukuyang posisyon. Ang taong pinapinapasalamatan ko ay ang aking ina, Marco. Binibining Cruz, paano mo pinalaki ang isang anak na tulad ni Binibining Santos, isang napakagaling na urban na babae? Mula sa murang edad, kinokontrol niya ako sa pag-iisip. Walang kaibigan, walang date, walang pagkabata, walang pagbibinata. Nagsiselos pa siya kapag malapit ako sa tatay ko. Diborsyado niya ito. Hindi. Hindi totoo iyan. Hindi ako ang anak niya. Isa lang akong kasangkapan sa pag-aaral na minamanipula niya. Isang puppet. Hindi totoo iyan. Anna, paano mo nagawa? Ikaw ang bobo at tanga. Hindi nakapasok sa kolehiyo. At ipinilit mo sa akin ang iyong mga pangarap. Noong lumalaki ako, tuwing sumusuway ako, binubugbog mo ako. Sa mga pinakamadilim kong panahon, naisip ko pa ang pagpapakamatay. Alam mo ba iyon? Kawawang Ana. Lumaki siya sa ganoong kapaligiran. Tama. Ang isang inang ganyan ay nakakasakal. Kontrolado niya ang buhay ng anak. Kadiri. Ang ganyang tao ay hindi dapat maging ina. Bakit ka pumunta rito para magpa-interview? Nakikisikat, nakatawa. Bakit? Alam mong wala sa sinabi mo ang totoo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil sa lalaking may bleached hair? Hindi lang siya basta lalaki. Ang pangalan niya ay Sean. Kung hindi mo kami pinaghiwalay, hindi siya mapupunta sa pagnanakaw, at hindi siya mapapatay. Pagnanakaw? Sinabi ko ba sa kanyang gawin iyon? Inudyok ko ba siya? Ikaw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mamamatay. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pag-ibig ko. Binibining Cruz. Magsalita ka naman. Ano ito? Hindi totoo iyan. Sagot. Hindi totoo iyan. Ma'am, ayos ka lang ba? Ma'am? 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 Malala ang kondisyon ng pasyente. Kailangan niya agad ng operasyon. Kamag-anak, pumirma po. Tumanggi sa paggamot. Ang mga dapat mamatay ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Sean, nakaganti na ako para sa iyo. Ana, kung pwedeng magsimula muli, hindi na ako mag-aalala sa'yo. Kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Ako'y bumalik 9 na taon ang nakalipas. Kolehiyong pangkomunidad? Ana, baliw ka ba? Ang iyong marka sa pagsusulit sa kolehiyo ay makakapagpasok sa iyo sa kahit anong nangungunang unibersidad. Bakit mo palihim na binago ang aplikasyon mo sa kolehiyong pangkomunidad? Nanay, iyan ay diskriminasyong akademiko. Iyan ay pagkiling. Gusto kong patunayan sa'yo na kahit may degree sa kolehiyong pangkomunidad, magagawa ko pa ring maging matagumpay. Kolehiyong pangkomunidad? Bakit ka pupunta sa kolehiyong pangkomunidad? Ano ang ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo? Hindi.
Kailangan mong sumama sa akin upang muling kumuha ng pagsusulit. Ngayon, sumama ka sa akin upang maghanap ng paaralan. Sumama ka sa akin. Maghanap ng paaralan ngayon. Bilisan mo. Bitawan mo ako. Hindi ako pupunta. Gusto kong sumama sa nobyo kong si Sean sa parehong kolehiyong pangkomunidad. Ito ang aming pagmamahalan. Hindi mo kami maaaring paghiwalayin. Kaya dahil sa lalaking iyon na pinalitan mo ang aplikasyon mo, pupunta ka ba o hindi? Kung hindi ka pupunta, mamamatay ako sa harap mo. Nanay, ang pagpunta sa nangungunang universidad ay pangarap mo, hindi akin. Bakit mo ito ipinipilit sa akin? Pupunta ka ba o hindi? Pupunta ako, okay. Sa aking nakaraang buhay, pinilit ko si Ana na muling kumuha ng pagsusulit. Sumunod na taon, nakamit niya ang pinakamataas na marka sa lungsod at tinanggap sa Universidad ng Tuktok. Pagkatapos ng graduate school, sumali siya sa isang listed na kumpanya. Wala pang 3 taon, naging partner siya sa kumpanya. Akala ko lumaki na siya at mauunawaan ang aking mabuting intensyon, ngunit hindi ko inaasahan. Ana, sa pagkakataong ito hindi na ako mag-aalala sa'yo at hindi ko rin, tulad ng sinabi mo, kokontrolin ang buhay mo. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Sige, kolehiyong pangkomunidad ay kolehiyong pangkomunidad. Kahit anong paaralan ay sarili mong pagpili. Nanay, seryoso ka ba? Hindi ka makikialam sa kalayaan ko. Buhay mo yan. May karapatan kang pumili. Basta pinag-isipan mo ng mabuti. Huwag kang sarcastic. Pinag-isipan ko ito ng matagal. Hindi naman masama ang vocational school kumpara sa college. Ana. Sabi mo yan. Huwag kang magsisi. Sean. Sean, malaya na ako ngayon. Wala nang mag-uutos sa akin. Yung baliw mong nanay hindi ka pinipilit mag-ulit ng taon. Bakit mo pa binanggit? Pumayag na nga siya eh. Oh, siya nga pala. Hindi ba sabi mo dati yung investor mo gustong makita ang business plan ko? Tara, umalis na tayo. Sige, tara na. Anak, sa buhay na ito, hindi na ako makikialam sa iyo kailanman. Ang pag-aaral sa kolehiyo ay pangarap ko lagi. Hindi ko dapat ipilit sa iyo. Mag-e-enroll ako para sa repeat year at kukuha ng college entrance exam. Tito Jose ang galing ng nobya ko. Di ba? Hindi naman masama. Paano ka naging swerte na nakahanap ng nobya na kasing galing ni Ana? Ana, tingnan mo, ang talino mo. Kung ako sa'yo, huwag kang mag-business. Paano kung ikaw na ang mag-manage ng kumpanyang ito para sa akin? Ana, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at tawagin mo siyang Ginoong Reyes. Hindi na kailangan ng Ginoong Reyeses. Tulad ni Sean, tawagin mo na lang akong Tito Jose. Palitan mo ang legal representative ng kumpanya bukas. Simula ngayon, sa'yo na ang kumpanyang ito. Salamat, Tito Jose. Ana, lumabas ka muna at maghintay. Kailangan kong kausapin si Tito Jose. Ginoong Reyes, itong inosenteng kasintahan, satisfied ka na? Magaling siyang umutang. Anong kulit mo? Maganda ang ginawa mo ngayon. Ginoong Reyes, at bago yan, ang $100,000 na utang ko sa'yo. Ay naayos na lahat. Tara na, sasamahan kita palabas. Tito Jose, uuwi na kami. Siya. Paalam, Tito Jose. Kita-kits bukas. Siya, kita-kits bukas. Ginoo, itong dalagang ipinakilala ni Sean, estudyante lang siya na katatapos lang ng college entrance exam. Gawin siyang umutang, paano kung malaman ng pamilya niya? Paano kung sumabog ito? Ano ang alam mo? Sa edad niya, akala niya ay masyado siyang magaling para sa kasalukuyan niya at mataas ang ambisyon pero mababa ang kakayahan. Hindi niya sasabihin sa pamilya niya. Sa oras na mapagtanto niya, wala na tayo.
Director Garcia, nandito ako para magpalista. Binibining Cruz, bagamat kami ay institusyong pantururo, ngunit napakalakas ng aming faculty. Tingnan nyo, ang mga ito ay pawang mga kilalang guro mula sa aming lungsod. Mahal na mga magulang, ang aming institusyon ay may admission rate sa mga nangungunang universidad na mahigit 50%. Kaya, ang mga grado ng inyong anak ay tiyak na bubuti ng malaki. Sa dati kong buhay, ako ang nagpalista kay Ana sa institusyong ito para sa klase ng pag-ulit. Makalipas ang 1 taon, nakapasok siya sa Universidad ng Tuktok. Mahal na mga magulang, mayroon kayong 3 araw pagkatapos ninyong magdesisyon upang makipag-ugnayan sa amin agad. Nanay, iniisip mo ba iyon? Sinabi ko na sa iyo kahapon. Ayaw kong umulit ng pagsusulit. Hindi kita pinag-retake ng taon. Lolokohin mo pa rin ako. Anong ginagawa mo dito? Balak mo bang umuwi at magbanta na magpapakamatay ka? Hoy, mga estudyante, kumalma. Ano ang problema? Pag-usapan ninyo sa mga magulang ninyo. Itong batang bastos, walang modo talaga. Kaklase siya ng anak ko. Narinig ko pumasok siya sa isang top university pero pumili ng vocational school. Hindi ko talaga maintindihan. Talaga? Kung anak ko ang pumasok sa top university, pero pumili ng vocational school, siguradong babaliin ko ang mga binti niya. Tama. Director Garcia, pasensya na sa ginawa kong kahihiyan sa iyo. Okay lang. Taon-taon pagkatapos ng college entrance exam, maraming estudyante ay ayaw mag-retake ng taon. Naiintindihan ko, estudyante, ang pag-retake ay hindi pag-uulit. Ito ay pagbabago ng sarili hanggat nagsusumikap ka. Susunod na taon tiyak na makakakuha ka ng magagandang resulta. Tigilan mo ako sa mga lumang kasabihan na iyan. Marco, sasabihin ko sa iyo ng isa pang beses, hindi ako magre-retake ng taon. Tigilan mo na ang eksena. Hindi kita pinag-retake. Nag-sign up ako para sa sarili ko. Baliw na babae, subukan mong galawin si Ana ulit. Nag-sign up para sa sarili mo? Marco, sa susunod na magsinungaling ka, pwede bang gawin mo namang kapanipaniwala? Hindi ba sinabi mo na pangarap ko ang pumasok sa kolehiyo? Kaya, hahabulin ko ang pangarap ko. Mag-sign up para mag-retake at kumuha ng college entrance exam. Marco, seryoso ka ba? Alam mo ba kung gaano ito nakakahiya? Nag-aaral ako ng mabuti. Hinahabol ang aking mga pangarap. Ano ang nakakahiya doon? Matanda ka na. Marami akong kaklase na pumupunta rito para mag-retake ng exam. Kung malaman nila, tatawanan ako hanggang mamatay. Ito ang buhay ko. Gagawin ko ang gusto ko. Kung ipipilit mo ang pag-retake, puputulin na natin ang ugnayan. Sige, sang-ayon ako. Basta suportahan ka ng tatay mo, ililipat ko ang iyong rehistro ng sambahayan. At pipirmahan natin ang kasunduan sa paghihiwalay. Binabantaan mo ba ako? Akala mo ba masaya ako na magkaroon ng inang katulad mo? Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Ana, sa tingin ko, tuluyan nang nawala ang bait ng nanay mo. Ang pagputol ng ugnayan ay para sa ikabubuti. Para hindi ka madamay sa bandang huli. Ipapakita ko sa iyo na bukod sa kolehiyo, marami akong ibang landas. Ang aking talento at kakayahan ay pinahahalagahan ng maraming tao. Tama? Bulag ako? Hindi ko ito pinahahalagahan. Tigilan mo ang pagiging sarcastic. Ipapatalo kita. Sa hinaharap, ang panghihikayat sa bata na mag-retake at lahat ng mental na paghahanda, kailangan pa rin gawin sa bahay. Director Garcia, ako? Talagang nag-enroll ako para sa sarili ko, pero hindi ako nag-aral ng high school. Diploma lang sa middle school ang meron ako. Siyempre, kaya mo. Pero mahirap ito. Sana magtiyaga ka. Sa nakaraan kong buhay, dahil nagdusa ako sa kawalan ng edukasyon, pinag-aral ko ng mabuti si Ana. Dahil ang kolehiyo ay pangarap, hayaan kong makamit ko ito ng mag-isa. Boss, malapit nang lumipad ang eroplano. Tara na. Abisuhan ang mga pinagkakautangan ng kumpanya at saka ang mga customer na bumili ng wealth management products. Pwede silang pumunta sa kumpanya para kunin ang pera nila. Boss, napakagaling na hakbang yan. Binibining Santos, nandito na ang mga bisita ninyo. Nay, nandito ka pala. Nagulat ka.
Hindi mo inaasahan na magtatagumpay ako agad sa negosyo at magpapatakbo ng malaking kumpanya. Ang galing ng ating si Ana. Talagang isang matalinong anak. Eksakto. Napakagaling na. Anak, saan ka pa hahanap? Hindi tulad ng iba na hindi nakapasok sa kolehiyo at pinipilit ang anak nila na mag-review at mag-try para makapasok. Ngayon ang graduate na yon ay kailangan pa rin magtrabaho para sa ating si Ana. Anna, tinawag mo sila dito ngayon. Para lang ako inisin, di ba? Ang isa ay ang tatay ko. Ang isa ay ang stepmom ko. Ngayon nagtatatag ako ng kumpanya. Inimbita ko sila para magdiwang. May problema ba? Wala. Ano na ang tungkol sa rehistro ng pamilya? Nailipat na sa pangalan ng tatay mo. Pinirmahan ko na rin ang severance agreement. Kailangan mo lang pirmahan ito. Naiinis ka ba ngayon? Hindi ako nag-repeat ng grade. Hindi pumasok sa top university at nakapagtatag pa rin ako ng kumpanya. Nakakaangat sa iba. Naway umunlad ang iyong negosyo. At naway magkaayos ang iyong pamilya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng inang mapamilit na gaya mo. Ang ating si Ana ay pwedeng gawin ang anumang gusto niya. Hindi ako makikialam. Tama? Iginagalang ko lahat ng desisyon ni Ana. Simula ngayon, tayo ay isang pamilya. Pamilya. Kung talagang itinuturing mo siya bilang sarili mong anak, bakit hindi mo kinuha ang sustento noong mga panahong iyon? Hindi ba dahil nakikita mo na malaki na siya ngayon, nakakapagnegosyo at kumikita? Gusto mo lang makakuha ng bahagi? Ikaw, Tay, huwag mo siyang pansinin. Ang taong may madilim na puso ay nakikita ang lahat na marumi. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo. Sa pagitan natin, wala nang relasyon. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Nailipat na ang rehistro ng bahay. Napirmahan na ang kasunduan. Ano pa bang gusto mo? bayad. Lahat, huminahon kayo. Nasaan ang amo mo? Bilisan mo at ilabas mo siya para makita ako. Naantala ang bayad sa loob ng 3 buwan. Pinangako ngayon. Ang aming ipon para sa pagretiro. Ako at ang asawa ko. Lahat ay ininvest namin sa iyong mga produktong pinansyal ng kumpanya. Kung hindi kami mabayaran ngayon, Dito na ako babagsak at mamamatay. Yan ay para sa aking anak na pera para bumili ng bahay at magpakasal. Kung hindi mo ako refundan ngayon, hindi ako aalis. Ang ating binibining Santos ay wala talaga rito. Kapag bumalik siya mula sa kanyang biyahe, ako ang unang magpapaalam sa lahat. Palagi kang nanlalait ng iba. Hindi mo naman pinahalagahan si Sean. Ngayon, sa tulong niya, nagtagumpay akong magsimula ng kumpanya. may klase pa akong ituturo. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsyo. Ma'am, sinabi mo na ako ay walang kwentang thug, na hindi ako presentable. Hindi sapat para kay Ana. Naililigaw ko lang si Ana. At ngayon, sa tulong ko, si Ana ay naging amo ng isang kumpanya. Hindi ba sa tingin mo dapat kang humingi ng tawad sa akin? Tama. Kailangan mo siyang humingi ng tawad. Ana, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Siya. Ma'am, pwede ka nang humingi ng tawad. Tara na. Ngumiti ka. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, hindi ka makakalabas dito. Marco, hindi ko naman sinisisi ka. Pagkatapos ng mga taon na ito, hindi mo ba mababago ang matigas mong ulo? Si Sean ay isang mabuting binata. Humingi ka lang ng tawad ng maayos, hindi ba sapat iyon? Hindi ka ba nag-aalala na ang livestream? Ang humingi ng tawad sa livestream ay nakakahiya. Tingnan mo ang sarili mo, isang matandang babae, sa edad mo, nag-e-exam pa rin sa kolehiyo. Hindi ka nahihiya sa iyon, at natatakot ka sa ganito. Kahit mamatay ako dito ngayon, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Huwag mo nang isipin iyan. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ano namang malaking bagay ang humingi ng tawad kay Sean? Basta humingi ka ng tawad sa kanya ngayon, pakakawalan ka namin. Ituturing pa rin kitang nanay ko, at aalagaan kapag tanda mo. Aalagaan mo ako? Hindi na kailangan. Paano ko gagawing humingi ng tawad ang baliw na babaeng ito? Mga kaibigan, bigyan ninyo ako ng ideya. Gumapang ng isang ikot. Magandang mungkahi iyan. Mahal, para maipakita ang katapatan ng nanay mo, pagapangin mo siya ng isang ikot. Hindi naman sobra, di ba? Hindi naman. Utang niya iyan sa iyo.
Nanay, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Bumaba ka at humingi ng tawad ng maayos. At pakakawalan ka namin ngayon. Pinalaki at inalagaan ko. Ang anak ko sa loob ng 18 taon. At ngayon gusto mong gumapang ako ng isang ikot dito at humingi ng tawad sa isang manggugulo? Talagang nagpalaki ako ng walang utang na loob. Tigilan mo ako sa guilt tripping. Si Sean ang nagpapahalaga sa talento ko at nagbigay sa akin ng plataforma para ipakita iyon, hindi ikaw. Sino ang nagsabing hindi? Nagli-livestream kami ngayon. Siya ay isang manggugulo lang. Bakit may magbibigay sa iyo ng ganoong malaking kumpanya na patakbuhin? Ikaw ay isang graduate lang ng high school na kakayanin lang maging adult? Bakit may magtitiwala ng ganoong kalaking kumpanya sa iyo upang pamahalaan? Hindi mo ba naisip iyon? Tumahimik ka. Imposible ka. Si Sean at ako ay tunay na nagmamahalan. Paano niya ako maloloko? Bayad! Umalis kayo! Sabihin kay Binibining Santos na lumabas dito. Paya! Anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Binibining Santos, hindi ko sila mapigilan. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka dito. Ano ang gusto mo? Narito kami para sa aming pera. Ang aking bayad ay paulit-ulit na naantala. Ang inyong departamento ng benta ay nangako ngayong araw. Kaya nasaan ang pera? Binili ko ang investment product ng inyong kumpanya. Pagkatapos magbayad ng interes sa akin ng 2 buwan, wala na akong natanggap kahit isang sentimo mula noon. At akin din. Tigil ang pagsigaw. Wala ba kayong modo? Ito ang opisina ng CEO. Ito ba ang lugar para sumigaw? Ang aking mahal na anak ay maraming pera. Hindi niya kailangan ng inyong maliit na sukli. Kung mayaman ka, bayaran mo ako ngayon kung ano ang utang mo sa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Makipag-ugnayan sa finance department at ipadala sa kanila ang pera. Simula ngayon, ang kumpanya ay bawal. Sa anumang karagdagang pakikipagnegosyo sa kanilang kumpanya o mga individual. Binibining Santos, ang accountant, hindi pumasok ngayon. Hindi pumasok, tawagan mo siya. Kung wala siya rito sa loob ng 10 minuto, sisantihin siya. Ang accountant, siya, ay nagbitiw kahapon. Ano ang ginagawa mo? Ang accountant ay nagbitiw at hindi mo sinabi sa akin. Sa halip na magalit dito, bakit hindi mo suriin kung magkano ang pera na natitira sa account ng kumpanya? Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ang iyong peking pakialam. Paano nangyari ito? Ano ang problema, mahal? 250. Anong nangyayari? Nasaan ang pera ng kumpanya? Hindi ko alam. Isang linggo pa lang ako. Hindi ito binanggit ni Manager Reyes noong ako'y na-hire. Manager Reyes? Aling Manager Reyes? James Reyes ba ang ibig ng sabihin? Ano? Hindi ba siya ang dating amo? Ana, hindi mo ba nakikita? Na-scam ka. Imposible. Si James ay tiyuhin ni Sean. Hindi niya ako lolokohin. Sean, tawagan mo ang tiyuhin mo ngayon din. Tanungin mo siya kung ano ang nangyayari. Gagawin ko na. Kaya ito ay isang peking kumpanya lang. Peking kumpanya. Ginawa ka nilang legal na kinatawan at amo para maging scapegoat ka. Ana, sobrang bobo mo. Tigilan mo na ang pagpapagalit sa amin. Ayaw mo lang aminin na maayos ang takbo ko. Gusto mo akong kontrolin. Papaulitin mo ako ng taon. At pumasok sa isang basurang kolehiyo. Bakit hindi mo siya tanungin kung ano talaga ang nangyayari? Bakit hindi magtanong? Ayaw mo ba? O natatakot ka sa totoo? Ano ang alam mo? Sabihin mo na. Akala mo talaga ikaw ang amo. Tama, lahat ng tao sa kumpanya ay pansamantalang tinanggap kung hindi dahil sa pera ni James. Sino ang gaganap at titiisin ang ugali mo? Sasabihin ko sa iyo, aalis na ako. Ano? Talaga? Na-scam ka? Eksakto. Ang balak namin ng tatay mo ay mag-enjoy sa buhay. Huwag mo kaming idamay sa problema mo. Hindi iyon mangyayari. Sean, ano ang sinabi ni Tito Jose sa telepono? Walang sumagot ng tawag. Anong nangyayari? Ikaw ba ang may gawa nito? Oo, ikaw talaga. Gusto mo lang kontrolin ang buhay ko.
Gusto mong aminin ko na tama ka. At ako ang mali. Gusto mo ba talagang makitang bumagsak ako? Anak, wala akong interes sa buhay mo. Saan napupunta ang isip mo? Nag-aral ka ng maraming taon. Wala lang ba iyon lahat? Sinaktan mo ako. Hindi mo pa ako sinaktan dati. Tama. Ang pagsisisi ko ay hindi ko ito ginawa ng mas maaga para matauhan ka. Napakabulag at matigas ang ulo. Panlilin lang sa sarili. May panahon ka para sumigaw sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin kung ano talaga ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sinasabi mo bang ako? Ako. Kasabwat ka ba nila dito? Ako. Ano ang masasabi niya? Malamang alam na niya na gagawin kang tagasalo ng sisi. Kung hindi, bakit hindi siya ang legal na kinatawan? Pero ikaw, bagong legal age ka pa lang. Walang edukasyon, walang karanasan, walang koneksyon. Bakit nila ipapasa sa iyo ang isang magandang kumpanya? Huwag mong siraan si Sean. Sabihin mo, Anna, ako. Hindi ko alam na mga manloloko sila. Dahil mahal na mahal kita. Talagang gusto kitang magtagumpay. Kaya, naskam ako sa kanila. totoo ba ang sinasabi mo? Ana, totoo ang sinasabi ko. Sumusumpa ako kung nagsisinungaling ako sa iyo. Sana masagasaan ako ng sasakyan paglabas ko. Uy, naniniwala ako sa'yo. Pero ano ang gagawin natin ngayon? Ang sarap ng libreng palabas, pero wala ako sa mood para panoorin ang drama mo. Magbayad ka. Magbayad. Biktima rin ako. Bakit ako ang magtitiis ng lahat ng ito? Oo, tumawag ng pulis. Hindi makakatulong ang pagtawag ng pulis. Walang ebidensya na naloko tayo. Ngayon, wala kaming pakialam kung tumawag ka ng pulis o mangutang. Ngayon, gusto naming makita ang pera. Tama. Ibigay mo ang pera. Huwag mo akong tingnan. Wala kaming pera. At saka, nandito ang tunay mong ina. Ang nanay mo ang nagpalaki sa iyo mula noong maliit ka. Wala akong kinalaman diyan. Kung hindi natin makuha ang pera ngayon, walang aalis sa pintong ito. Tama, walang aalis. Uy, Ana, may pera ang nanay mo. Hingan mo siya ng maayos. Hayaan mo siyang tumulong sa pagbabayad mo. Kahit magtayo ako ng tindahan. Kahit magsilbi ako sa mga mesa. Kahit magutom ako sa lansangan. Hindi ako hihingi sa kanya. Bakit ang tigas ng ulo mo? Siya ang tunay mong ina. Sino pa ang makakatulong sa iyong magbayad? Tatayo ka lang ba dyan at manonood? Anak mo siya. Sarili kong anak. Wala nang pag-asa. Ang mga taong dapat mamatay ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Wala akong ganyang anak na walang utang na loob. Ang kanyang rehistro ng sambahayan ay nailipat na sa pangalan ng kanyang ama at pumirma kami ng kasunduan sa paghihiwalay. Wala na siyang kinalaman sa akin ngayon. Paano mo napirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay? Kung wala siya, sino pa ang makakatulong sa iyo na bayaran ang utang? Gusto mo akong magmakaawa sa iyo? Gusto mo akong humingi ng tawad? Managinip ka. Tiyak na magkakaroon ako ng pera. Pagtatagumpay ako. Gagawin ko ang pangalan ko. Pwede bang tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo? Siya ang sarili mong ina, makiusap ka sa kanya, tiyak na tutulungan kanya na bayaran ang utang. Si Ana ay mabuti. Siya ay may lakas ng loob. Nais ng ina na magtagumpay kaagad. Marco, gusto mo bang ibuhos sa akin ang pasaning ito? Hindi pwede. Okay, naiintindihan ko. Tiyak na alam mo na mula pa noong una, ang walang kwentang babaeng iyon ay na-scam. Kung hindi, paano ang kasunduan sa paghihiwalay at rehistro ng sambahayan ay napirmahan ng napakabilis? Sabihin ko sa iyo, huwag kang manggahas na makisali sa gulo na ito. Kung manggahas kang makialam, aalis kang wala at maninirahan ka sa kanila. Gago, walang utang na loob. Kunin mo yan kapag gusto mo at ibalik mo kapag ayaw mo na. Akala mo basurahan ako? Lakas ng loob mong saktan ako. Ano pang hinihintay mo? Saktan mo siya. Marzo ako. Umalis ka! Bayad. Paano naming babayaran ang napakalaking utang? Ana,
Pasensya na, kasalanan ko ito. Natatakot akong hamakin ako ng nanay mo. Sa sobrang panik, na-scam ako. Ayos lang, restriction lang sa paggastos. Hindi makasakay ng tren o eroplano. Basta nandito ka, magiging maayos ang lahat. Kailangan ko nang iwan ang baliw na babaeng ito. O isang araw, papatayin ako ng mga maniningil ng utang. Sa programa ng entrepreneurship ngayong season, ang tanging walang interesado ay contestant number 6, si Dave mula sa Universidad ng Tuktok, ang kanyang bike sharing project. Kung ikaw, na nasa bahay, ay interesado, maaari mong kontakin ang contestant kahit kailan. Nakahanap ako ng paraan para kumita ng pera. Pwede tayong maging investors. Mamuhunan sa bike sharing project, kakalat ito sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, ang net worth natin ay tataas ng husto. 10, 100, 1,000 beses. Mamuhunan? Ano ang ipapamuhunan natin? Pagkilala sa mukha. Kumusta? Oh, si Dave ba ito? Mayroon akong 300,000. Gusto kong mamuhunan sa iyong proyekto. 10% na equity. Sige. Pagkatapos, pipirmahan natin ang kontrata bukas ng umaga. Sige, padadalhan kita ng address. Ana, 300,000 para mamuhunan sa walang kwentang proyekto. At ang pera natin ay galing sa online loan. Siguro dapat nating pag-isipan muli. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa aking desisyon. Hindi na magtatagal bago tayo magkaroon ng pera. Pagkatapos, ipapahiya ko ang matandang babae na si Marco luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Sige, mamimili ako ng pagkain. Magluluto ako para sa iyo ng masarap ngayong gabi. Magdiwang tayo ng maayos. Yung baliw na babae gumastos ng 300,000 dolyar sa basurang proyektong iyon. Oy, Binibining Santos, dahil napakalayo, baka hindi ako makarating hanggang bukas ng hapon. Kaya, ang pagpirma ng kontrata bukas, isasagawa na lang bukas ng hapon. Ayos lang ba? Isagawa ulit? Hindi. Yung basura mong proyekto, sa tingin mo may mag-i-invest dyan? Nagbibiro lang ako sa iyo. Seryoso mo bang inisip? Ginoo? Ang proyekto ko ay may malaking potensyal. Maniwala ka sa akin. Lumayas ka. Bakit hindi ka maniniwala sa akin? Ang ekonomiyang pambahagi ay ang uso sa mga darating na taon. $300,000? Niloloko mo ba ako? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala akong magtatagumpay ako. Patutunayan ko ito sa iyo. Nakakainis. Wala akong interes sa paglalaro ng iyong mga laro. Hoy Ginoong De La Cruz, hindi ko alam kung anong mga paghihirap ang iyong hinarap. Ngunit naniniwala ako sa ekonomiyang pambahagi na iyong iminungkahi at naniniwala akong magtatagumpay ka. Hindi ko kailangang pumirma ka ng kontrata. Ipadala mo lang sa akin ang numero ng iyong card at direct ko nang i-transfer ang pera. Mahusay. Sige, makikipaglaro ako sa iyo. Walang kontrata? Sa tingin mo tanga ako? $300,000 ito. Talagang ibinigay nila. Bumalik na ako. Ana. Ang pagpirma bukas, ako na lang ang pumunta. Kung sakaling makilala ka ng isang pinagkakautangan, iyon ay magiging problema. Sean, masyado kang mabuti sa akin. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Mawalang galang na. Ang aking kanser, gaano pa ba ang oras ko? Cancer? Ang iyong medical report ay perpektong normal, basta regular kang nagpapacheck up at panatilihing masaya ang iyong kalooban. Ang iyong kalusugan ay magiging maayos. Salamat. Sa dati kong buhay, para makapag-aral si Ana nang walang alalahanin para sa mga pagsusulit at pag-aaral sa ibang bansa. Nagtrabaho ako 3 trabaho sa isang araw. At ang pagkapagod na iyon ay nagbigay sa akin ng cancer sa buhay na ito. Gusto kong maging malusog at mabuhay para sa sarili ko. Dahil pagkatapos ng junior high school,
Pinaalis ako upang magtrabaho, upang suportahan ang pag-aaral ng aking kapatid na lalaki. Kaya, ang mga kurso sa high school repeat program ay mahirap para sa akin na sumabay. Dati, habang tinutulungan ang aking anak na babae sa takdang aralin, madalas akong magbasa-basa ng mga aklat aralin sa high school. Akala ko, madali ang mga problemang iyon. Dahil mahina ang aking pundasyon, mga problemang naiintindihan ng iba sa isang subok lamang, kailangan kong gawin ng maraming beses. Kaya, nag-sign up ako para sa maraming mga klase ng pagtuturo kasama ang mga sikat na guro. Araw-araw, bukod sa pag-aaral. Ang ginagawa ko lang ay mag-aral. Ang mga resulta ng aking buwanang pagsusulit ay mula sa huling pwesto hanggang sa pangalawa sa huli at sa wakas, sa gitna ng klase, sa tuwing nilulutas ko ang isang problema sa matematika. Parang sinasakop ang isang bundok. Ang pakiramdam na ito, ng tagumpay, ay nagpaparamdam sa akin na puno ng interes sa pag-aaral. Ito po ang tiyaan ninyo, ma'am. Salamat. Alam mo na nagtatrabaho ako dito, kaya pumunta ka rito para lang mang-asar sa akin, tama ba? Wala akong oras para mang-asar sa iyo. Nandito ako para makipagkita sa kaibigan. Makipagkita sa kaibigan. Sa dami ng mga tea house sa labas, ito pa ang pinili mo. Kailangan mo talagang pumunta rito. Ana, magsilbi ka kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, maghanap ka ng iba. Wala akong interes na makinig sa mga kalokohan mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Paano mo naman nasagot ng mali ang isang simpleng tanong? Bobo ka pa rin at tanga. Kung naaalala ko ng tama, ang pinakamataas mong antas ng pag-aaral ay middle school. Pumasok ka na lang bigla sa isang prep class. Kaya mo ba sumabay? Narinig ko sa mga kaklase ko sa prep class na sa unang monthly exam mo, ikaw ang huli. May sarili kang kalayaan na ituloy at mayroon akong mga pangarap na hinahabol. Hindi ko kailangan ng komento mo sa ginagawa ko. Lahat, tingnan ninyo. Ang matandang ito ay ang aking ina. Sa kanyang edad, pumapasok siya sa prep class para sa mga bumagsak sa high school. Sabi niya gusto niyang mag-apply sa isang prestihiyosong universidad. Ako naman, ang sarili niyang anak, pinapayagan niya akong magtrabaho dito, naghahain ng tsaa at tubig para kumita, at wala siyang pakialam. Ngayon, pumunta siya rito para lang hiyain ako. Nakakita na ba kayo ng inang ganito? Ang isang inang napakasarili ay bihira nga. Sa ganoong katandang edad, kumukuha ng college entrance exam. Iyan ay talagang bago. Sana, hindi ka manghusga ng hindi alam ang buong kwento. Itago mo na lang ang mga komento mo. Magsalita ng may timbang. Kumilos ng may pagpipigil. Anna, hindi kita ginawan ng paraan para kontrolin. Ang mga score mo sa college entrance exam ay sapat para makapasok sa isang nangungunang universidad. Pero ikaw, para sa isang bugok na may kulay na buhok, nag-enroll ka sa isang community college. At gusto mong putulin ang ugnayan natin? Gusto kong itanong, may anak bang ganyan sa mundong ito? Kung anak ko siya, papatayin ko siya sa pambubugbog. Ganyan pala. Ang hirap talaga ng mga magulang. Ano ang alam mo? Ito ang pag-ibig. Ito ang kalayaan na gusto ko. Pag-ibig? Kung mahal ka ng nobyo mo, bakit naman niya kayang hayaan kang magtrabaho ng mag-isa dito? Masaya ako. Tuwing umaga, pagkagising ko, dinadala ako ni Sean ng isang mangkok ng mainit na lugaw at inilalagay sa harap ko. Tuwing gabi bago ako matulog, minamasahe niya ang aking mga balikat at binti. Kaya, nagtatrabaho ka para suportahan siya? Ang walang utang na loob na bata. Isang mangkok na lugaw sapat na para maantig ka? Ang nanay mo ay naglalaba at nagluluto para sa iyo mahigit isang dekada? Ano ang halaga nun? Pasensya na kayo sa pagkagambala sa inyong lahat. Kung gusto niyang kumain ng lugaw, hayaan mo siya. Hindi mo mabibili ang kaligayahan niya. Tigilan mo ang pagiging sarcastic. Pumunta ka rito ngayon para lang makita kung gaano kawawa at masama ang ginagawa ko. Sasabihin ko sa iyo, lahat ito ay pansamantala. Namuhunan na ako sa isang bike sharing project. Hindi magtatagal, bilyonaryo na ako. Namuhunan ka rin ba sa bike sharing project? Ipapakita ko sa iyo na ang landas na pinili ko ay 1,000, 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa pinili mo para sa akin. Tagapangulo de la Cruz, ang tagpuan, kasama ang mamumuhunan, ay nasa itaas ng gusaling ito. Siya, kung hindi siya namuhunan kalahating taon na ang nakalipas, ang kumpanya natin ay hindi ganun kabilis lumawak. Agad na umabot sa bilyon ang market cap. Dahil lahat sa iyong pananaw, Tagapangulo de la Cruz, ikaw ang una na nagmungkahi ng sharing economy. Ang ating investor ay may magandang pangitain. Tara,
Umakyat na tayo. Kapag nakuha ko na ang pera, mababayaran ko na lahat ng utang ko. Maaari pa akong magsimula ng sarili kong negosyo. Kung gayon, hindi lang ako magiging mayaman at sikat, kundi pati na rin kilala sa buong mundo at magkakaroon ako ng pag-ibig na gusto ko. Samantalang ikaw ay mag-isa na walang mag-aalaga sa iyo. Ana, sinabi ko na sa iyo kahit anong gawin mo nais kong magtagumpay ka. Kung magtagumpay ka man o hindi, wala itong kinalaman sa akin. Nandito ka para makipagkita sa isang kaibigan, tama? Isang lalaki. Kaya pala ganoon ka kasabik pumirma sa kasunduan ng pagtalikod. Kaya may bago ka ng kinakasama. Malamang, wala kang kita ngayon, kaya kailangan mo ng matandang lalaki para suportahan ka. Ana, sinabi ko sa iyo, kahit anong gawin mo, wala itong pakialam sa akin. Kung patuloy mo akong sinisiraan, dadalhin kita sa hukuman. Turuan ka ng tamang asal. Sinaktan mo na naman ako. Baliw ka ba? Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Dave, Sino? hindi ka ba nag-internet? Si Dave, sa nakaraang 6 na buwan, naging sikat sa internet. Mula sa simula ng kanyang negosyo, may daan-daang libong pera. Hanggang ngayon, ay isang kumpanyang nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyon. Siya ang pioneer ng sharing economy, ang nagtatag ng bike sharing. Siya nga, kailangan kong makakuha ng litrato ng palihim. Kumusta? Binibining Cruz. Kumusta? Binibining Cruz, sa wakas, makikilala na kita. Ako si Dave. Salamat sa iyong pamumuhunan noong panahon na iyon, na naging pandaigdig ito at pambansang bike sharing at ginawa akong kung sino ako ngayon. Ginoong de la Cruz, napakabait ninyo. Ang iyong tagumpay ay dahil sa iyong talento at kakayahan. Kahit wala ako, mayroon pa ring ibang tao. Nauna lang ako ng isang hakbang sa iba. Wow. Kaya ang unang investor ni Dave, ibig bang sabihin ang ilang daang libo ng babaeng ito, sa wala pang kalahating taon, naging daan-daang milyon? Imposible. Ako ang investor. Ako iyon. Ikaw ang investor? Oo, ako iyon. Nagbigay ako sa iyo ng 300,000 sa simula. Tama yan, 300,000. Ang pangalan mo ay... Ang apelido ko ay Santos. Ana Santos. Oh, binibini, pasensya na. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang taong nag-invest sa akin ay hindi ikaw. Huwag mong subukang itanggi iyan. Malinaw na nag-transfer ako ng 300,000 sa iyo noong panahon na iyon at pumirma ng kontrata sa iyo. Binibini, tingnan mo. Ang taong nag-invest sa akin ay si Marco, hindi ikaw. Tama, iyan ay tama. Naalala ko na ngayon. Ginamit ko ang bank card ng nanay ko para i-transfer ang pera sa iyo. Sean, itong app ay nag-deposit ng 3,000. Yung isa ay nag-deposit ng 8,000. Siya nga pala, kailangan mong i-transfer ang pera sa ibang bank card ng mabilis. Defaulter ka na ngayon. Kung hindi, ang pera ay babawiin ng bangko sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, i-transfer ko sa card mo. Hindi. Matagal na akong defaulter, babawiin din yon. Ano ang gagawin natin? Ito ay bank card ng nanay ko. Oo, dahil sa issue ng utang. Naging target ako ng enforcement. Kaya in-transfer ko ang pera sa card ni Marco. Binibining Cruz, siya ang iyong anak? Kung gayon, sino ba talaga ang investor ko? Oh, tingnan mo ang utak ko. Dahil kayo ay mag-ina, may pagkakaiba ba talaga? Pasensya na, Ginoong de la Cruz. Nahihiya ako. Hindi, iba yan. Wala akong inang ganyan. Ito ay pawang gawa ko. Bakit ko siya dapat makibahagi? Binibining Cruz, may hindi pagkakaintindihan ba sa inyong dalawa? Walang hindi pagkakaintindihan. Siya ang pinakamasamang ina sa mundo. Hindi siya makapaghintay na mahulog ako para lang matawa niya ako at magmakaawa ako sa kanya. Ana, dahil lagi mong sinasabi na pumirma ka ng kontrata kay Ginoong de la Cruz, bakit hindi mo tanungin si Ginoong de la Cruz kung siya ba ay pumirma ng kontrata ng pamumuhunan kasama ang kanyang unang mamumuhunan? Binibini, sigurado ka ba? Na pumirma ka ng kontrata sa akin? Tinawagan kita noong araw na iyon para ayusin ang pagpirma ng kontrata kinabukasan. Pero dahil may bigla ang usapin, pinapirma ko na lang ang kasintahan ko. Binibini, sa palagay ko nagkakamali ka. Ang unang mamumuhunan ko at ako ay hindi pumirma ng kontrata. Nagsisinungaling ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang ating tagapangulong de la Cruz ay hindi mag-aaksaya ng oras sa pagsisinungaling sa isang dalagang tulad mo. Imposible.
Pareho kayong nagsisinungaling sa akin. Ikaw yan. Ikaw ang nasa likod nito. Pareho kayong sinusubukang sabotahehin ang proyekto kong pamumuhunan. Bakit araw-araw napakaraming tao ang namamatay sa mundo, ngunit hindi ikaw? Ana, ano ang pagkakaiba mo sa isang asong ulol sa lansangan? Kung tungkol sa totoong nangyari, sa palagay ko ang iyong minamahal na kasintahan ang higit na nakakaalam. Dahil itinatwa mo ngayon, aalisin ko ito hanggang sa ugat. Oy, Sean. Hanapin mo ako ngayon din. Binibining Cruz, ikaw at ang iyong anak na babae, mayroon ba kayong malaking alitan? Tungkol sa kung sino talaga ang nag-invest sa akin, malalaman natin kung may kontrata. Hindi, kayo dalawa ngayon nagsasama-sama lang para hindi magbayad ng utang, ayaw makipaghati sa pera sa akin. Kung hindi mo ako babayaran ngayon, isusumbong kita sa korte. Ana, bakit mo kinakagat ang lahat ng lumalapit? Ano bang makukuha ko dito? Mula saan? Ikaw matandang babae, gaano kadilim ang puso mo, hindi mo ba kilala ang sarili mo? Gusto mo lang akong kontrolin, gusto mong mawalan ako ng pag-asa sa hinaharap. Ganyan ka dati, at ganyan ka pa rin ngayon. Ngayon, kailangan mo ba akong makita na mamatay sa harap mo bago ka titigil? Ginoong De La Cruz, bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar? Huwag kayong umalis. Bago dalhin ng nobyo ko ang kontrata, walang aalis. Lahat! Tingnan ninyo, itong matandang babae walang pakialam kung mabuhay o mamatay ang sarili niyang anak na babae, sa kanyang edad, nakabihis ng todo, parang puta. At may kapal pa siyang sabihin na siya ay kumukuha ng college entrance exam. Ngayon gusto pa niyang nakawin ang investment project ng sarili niyang anak. Ana, tao ka ba? May konsensya ka ba? Pinagsasabihan mo ako ng masama sa harap ng lahat ng taong ito. Yan ba ang paraan mo para i-cyberbully ako? Gusto mo akong patayin? Sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi iyan mangyayari sa buhay na ito. Babe? Sean, nasaan ang kontrata? Sean, nasaan ang kontrata? Anong kontrata? Hindi mo binanggit iyon. Yung pinirmahan mo kay Ginoong De La Cruz. Yung kontratang iyon. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300 milyon ngayon. Yayaman na tayo. 300 milyon. Nawala ko ang kontrata. Nawala mo ang napakahalagang bagay. Paano mo ito nawala? Hanapin mong mabuti. Isipin mo kung nasaan iyon. Paumanhin, Ginoo. Sigurado ka bang pumirma ka ng kontrata sa akin? Kung nagpaparatang ka na nakakasira ng aking reputasyon, maaari kang makulong. Hindi. Hindi ko maalala. Ginoong De La Cruz, isang taong may posisyon tulad mo, ang paninira sa nobyo ko ng ganito ay medyo sobra, di ba? Ano ang ibinigay niya sa iyo? Para matigas mong itanggi. Binibining Santos, alang-alang kay Binibining Cruz, tiniis ni Tagapangulo De La Cruz ang iyong kabastusan ng paulit-ulit. Pakiusap, wag mo nang ituloy. Ako ang nagtutuloy. Kayo ang walang hiya, nagsasabuatan para lokohin ako. Ginoong De La Cruz, may recording ka ba ng tawag na iyon? Tagapangulo, sinabi mo na makikipagkita ka sa unang mamumuhunan mo para maiwasan ang anumang hindi kinakailang gulo. Inipon ko ang mga recording noong mga araw na iyon. Lahat inayos. Batay sa mga boses, ang babaeng ito at ang kanyang nobyo ay talagang tumawag. Hindi mo na maitatanggi ngayon, di ba? Binibini, bakit hindi mo muna pakinggan ang recording? Si Dave ba ito? Mayroon akong 300,000 at gusto kong mamuhunan sa proyekto mo. 10% bahagi. Tapos pipirmahan natin ang kontrata bukas. Sino po sila? Binibining Santos. Dahil malayo ang biyahe, darating ako bukas ng hapon. Pwede bang i-reschedule ang pagpirma sa bukas ng hapon? Ayos lang ba? Ang ina mo. Yung walang kwenta mong proyekto, sino ba naman ang mamumuhunan diyan? Ginoo, ang proyekto ko ay may malaking potensyal. Magtiwala ka sa akin. Narinig mo na ba ng malinaw? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sinira mo lahat para sa akin. Wala na akong natira. Ikaw yung walang utak. Anong kinalaman nun sa akin? Nasiyahan ka na ba ngayon? Masaya ka na ba ngayon? Gusto mo bang makita akong mabigo? Wala yan. Walang kabayong tumataba kung walang damo sa gabi. Walang taong yumayaman ng walang bigla ang swerte. Kaya kitang kumita ng pera. Magtatagumpay ako. Sabi ko sa'yo matagal na, Ana. Magtagumpay ka man o hindi, yumaman ka man o hindi, wala akong pakialam. Basta wag ka lang magsisi. Siyempre hindi ako magsisisi. Ang dapat magsisi ay ikaw. Wow, itong waitress pala ay may utang sa korte. Utang na umaabot sa 500 milyong piso. Niloko pa niya ang mga matatanda sa kanilang pensyon.
Walang konsensya. Ngayon, may palabas na. Mukhang may darating. Matagal na nila itong hinahanap. Uy, saan napunta yung 15 milyong piso? Basta may pera pa tayo, may pag-asa pa. Umalis ka sa daan. Darating na yung mga tao. Kung hindi tayo alis, patay tayo. Siya nga pala Marco. Narinig ko magre-retake ka ng college entrance exam. Ang pagpasok sa kolehiyo ay palaging pangarap ko. Gusto kong ibigay ang best ko. Kahit mabigo ako, walang pagsisisi. Kaya Marco, graduate ako sa Universidad ng Tuktok. Ipapakilala kita sa mga kaklase ko. Naniniwala ako sa tulong nila, lalong gagaling ang grades mo at makakapasok ka sa mas magandang universidad. Uy, ito ang aking panimulang proyekto. Pakitingnan mo. Uy, ito ang aking panimulang proyekto. Pakitingnan mo. Ito ang aking panimulang proyekto. Pakitingnan mo. Ginoong Kim, pakitingnan po ninyo. Aking proyektong pamumuhunan. Ito ay minahan ng ginto. Garantisadong malaki ang kita. Ano ito? Hindi. Walang pamumuhunan. Basurang proyekto, walang interes. Uy, nagpaparehistro ako. Proyektong online shopping ng Pinduoduo. Mukhang kawili-wili. Tiyak na magtatagumpay ang proyektong ito, basta handang mamuhunan ang amo. Sa loob ng 3 taon, tiyak na aabot ito ng mahigit 100 milyon ang halaga sa pamilihan. Edukasyong sekundarya lang. Pasensya na, pero ang aming palabas ay pinakamababang kinakailangan. Para magpalista ay hindi bababa sa isang mag-aaral sa kolehiyo. Ano ang kinalaman ng edukasyon doon? Ang mahalaga ay ang aking ideya. Pasensya na, mahigpit na patakaran ito. Susunod. Nanay, ayaw ko nang ulitin ang taon. Sobrang nakakapagod. Ana, 1 buwan na lang ang natitira bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Magtiis pa tayo ng kaunti, sige? Huwag kang sumuko, kahit anong mangyari. Nanay, anong silbi ng pagpasok sa kolehiyo? Anong silbi ng sertipiko ng pagtatapos? Maraming matagumpay na tao, hindi ba sila lahat walang diploma sa kolehiyo? Siyempre, may silbi ito. Isang magandang universidad at mataas na antas ay makakatulong sa iyo na makasama ang mas marami at mas matatalinong tao at maging magkaibigan. Ay makapagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon kaysa sa iba upang ipakita ang iyong sarili. At Ana, alam mo ba, sa mundong ito, maraming mga taong may talento at kakayahan. Ngunit hindi lahat ay may pagkakataon na matupad ang kanilang mga ambisyon. Kaya magtiis pa tayo ng kaunti. Tigil, tigil. Habulin sila. Babaliin ko ang kanilang mga binti. Sundan sila. Ito ba ang sinabi mo sa akin? Sabi mo aalagaan mo ako. Tingnan mo ang buhay natin ngayon. Lahat ito dahil sa iyo. Kung hindi mo nawala ang 300,000, malaya na sana tayo sa pinansyal ngayon. Mayaman na sana tayo. Dahil nag-invest ako, gusto mong magsimula ng negosyo. Gusto mong maging negosyante. Gusto mong kumita ng pera at maging isang tao. Gusto mong patunayan sa iyong nanay kung gaano ka galing. Sige, kung ganyan ang sitwasyon, maghiwalay na tayo. Huwag kang umalis, Sean. Kasalanan ko ito. Hindi ako dapat nagsalita ng ganyan sa iyo. Maniwala ka sa akin. Kaya kong kumita ng pera. Kaya kitang bigyan. Nang walang problemang buhay. Ipakita mo sa akin ang pera. Ngayon, ang meron ka lang ay tambak ng online na utang. Ano pa ang meron ka? Ang mayamang nanay mo ay nagkakahalaga ng bilyon. Sinabi ko sa iyo na humingi ka sa kanya, pero ikaw. Tama, may pera ang nanay ko. Pwede akong humingi sa kanya. Kikita ako ng pera mamaya at babayaran ko siya. Iyon lang. Ang nanay mo ay sumuko na sa iyo. Bakit kanya bibigyan ng pera? May naisip ako. Oy, Lola. Hoy, Dave. Marco, 10 minuto na lang bago lumabas ang resulta. Kinakabahan ka ba? Aba,
Maganda ang ginawa ko sa pagkakataong ito, pero mahina ang pundasyon ko. Kaya para sa pagsusulit na ito sa kolehiyo, wala akong masyadong pag-asa. Teka Marco, maging kumpiyansa ka. Naniniwala ako sa'yo. Oh, siya nga pala. Marco, narinig ko. Lilipat ka ngayon. Wala akong ginagawa ngayon. Gusto mo? Tumulong ako? Hindi, umupa ako ng kumpanya ng paglipat. Sila na yata yan. Kailangan ko nang umalis. Oh, naghahanda ng lumipat. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusulit? Sa antas mong pangsekundarya, kahit makapasok sa kolehiyong bokasyonal mahirap, di ba? Kung tatanungin mo ako, dapat kumuha ka na lang ng adult bachelor's degree. Ang gusto mo lang naman ay diploma. Ana, kung wala kang masasabi, lumayas ka. Hindi ka welcome dito. Nanay, hindi mo ba gusto na ako ang kumuha ng bachelor's degree para sa'yo? Sige, uulitin ko ang taon. Pupunta ako sa kolehiyo. Ibibigay mo lang sa akin ng pera para sa pag-uulit, grad school, pag-aaral sa ibang bansa, at gasto sa pamumuhay. Ibibigay mo na lang lahat sa akin. Hindi na kailangan. Sa tingin ko ngayon, ang pagpunta sa kolehiyo ay may kabuluhan lamang. Kung ako mismo ang gagawa, umalis ka na. Nanay, isipin mo na lang na utang mula sa'yo, okay? Kapag yumaman ako sa huli, babayaran kita ng doble. Anyway, napakayaman mo na ngayon. Kaya mong magtabi ng 10 o 20 milyon. 10 o 20 milyon. Ana, ang pera ko ay walang kinalaman sa'yo. Nakalimutan mo ba? Pinutol na natin ang ugnayan nating mag-ina. Tito, Lola, narinig niyo ba yan? Ngayon itong matandang babae ay sobrang yaman. Nanay. Jack, ano ang ginagawa niyo rito? Kung hindi kami dumating, sino ba ang nakakaalam kung gaano katagal mo kami niloloko? Buti na lang tumawag si Ana kahapon at sinabi sa akin ang totoo. Ate, hindi maganda yan. Yumaman ka, pero hindi mo man lang sinabi sa pamilya. Itinago mo lang. Ana, ang galing mo talaga. Huwag kang magsalita sa kanya. Isa kang anak na walang utang na loob. Bakit pa kita ipinanganak kung magiging walang kwenta ka? Ngayong may pera ka na, hindi mo nakilala ang sarili mong ina. Pera? Binibigyan kita ng pera kada buwan. At siya rin. Wala namang silbi yung maliit na halaga. Ngayong mayaman ka na, magbigay ng $3,000 isang buwan. Para kang nagbigay sa pulubi. Magkano ba gusto mo? 500. Hindi yon. 50 milyon. Bigyan mo ako ng 50 milyon ng isang beses at hindi ka nakakailanganin ni nanay. Simula noon, ako na ang bahala sa pagreretiro ni nanay. Tama. Kailangan mong ibigay ang perang ito sa kapatid mo. Kung hindi, hindi na kita kikilalaning anak. At sasabihin ko sa lahat ng kamag-anak at kaibigan sa probinsya na ikaw ay walang utang na loob, isang anak na suwail. Hindi mo ako kikilalaning anak? Kailan ba ninyo ako kinalalang anak? Mula noong bata ako, ikaw at si tatay ay laging pinapaboran ang lalaki. Lahat ng marumi at nakakapagod na gawain sa bahay ay sa akin napupunta. Maganda ang resulta ko sa entrance exam ng high school. At ano ang sinabi mo? Sinabi mo, ano bang silbi ng pag-aaral ng babae? Mag-aasawa rin naman. Sa edad na 15, huminto ako sa pag-aaral para suportahan siya sa pag-aaral. Mali ba ako? Ang babae marunong manganak at gumawa ng gawaing bahay ay sapat na. Ano bang silbi ng pag-aaral ng sobra? Siya. Noong ako ay 18, halos hindi pa ganap na matanda, ipinakasal mo ako kay David, isang lalaking may asawa na, umiinom siya, nananakit, alam ng lahat yon. At ikaw? Dahil lang nagbigay siya ng mas malaking bigay kaya, pinilit mo akong pakasalan siya. Sa mga mata mo, hindi ako naging anak mo, para akong paninda na may presyo. At ngayon pinapagalitan mo ako? Nawawala ka ba sa sarili mo? O baliw ka? Kung alam ko lang na magiging ganyan kapag katapos mong magkaroon ng pera, noon pa, pagkapanganak ko sa iyo, dapat ay nilunod na lang kita sa ilog? Oh, may sakit ako sa pag-iisip. Ang utak ko ay sira. Kung hindi ako sira, bakit pa ako bawat buwan nagpapadala ng pensyon mo na parang tanga? Nanay, si David. Siya, nanay. Sinaktan ka na naman ba niya? Nag-away na naman kayo?
Wag lagi, kapag nag-aaway kayo, umuwi ka sa bahay ng mga magulang mo. Hindi, nanay. Hindi lang niya ako sinasaktan. Nandaraya rin siya. Nako, ibaba mo ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig ng mga kapitbahay. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sabihin ko sa'yo, kahit magdiborsyo ka, ang bahay na ito ay para sa kapatid mo. Nanay, hindi ko naman gustong makuha ang bahay. Mabuti basta't hindi mo ginusto. Tsaka, sinong lalaki ang hindi nandadaya? Ang tatay mo rin nandaya, di ba? Simula ng mga anak ako sa kapatid mo, naging maayos siya. Sa huli, hindi mo binigyan si Elena Santos ng isang anak na lalaki. Nanay? Anong sinasabi mo? Tunay ka ba na nanay ko? Naku, tama na. Huwag kang masyadong dramatic. Tingnan mo kung gaano ka nakatanda. Palagi, kapag nagagalit ka, tatakbo ka pa uwi at magsasabi sa akin. Sige, umuwi ka na ngayon. Dahil lang hiwalay ako kay David, hindi mo ako papayagan umuwi? Sabi mo, ang babaeng diborsyada? Pagtatawanan ng mga kapitbahay at pag-uusapan sa likuran. Sa paningin mo, ako ba ay anak mo o isang bagay na patuloy na ginagamit? Anong babae ang hindi dumaan sa ganito? Anong espesyal sa'yo? Kung hindi kontento ang lalaki, hindi mo ba siya mapapasaya? Tiyak, kung ako ang tatanungin, kasalanan mo ito. Kung ginawa mo ng maayos, didiborsyahan ka ba ng tatay ko? Tsaka, kung totoo man na ang tatay ko ang nandaya, bakit ka umalis na wala kang dala? Ana, ang konsensya mo ba ay kinain ng aso? Bakit ako umalis na wala? Dahil lahat ng tatay mo, ng lola mo, at ng buong pamilya nila ay mas pinapahalagahan ng lalaki kaysa babae? Kung hindi ako pumiling umalis na wala, hindi nila ako bibigyan ng kustodiya sa iyo. Hindi ba para sa iyo ang lahat? Tigilan mo ang pagbaligtad ng mga bagay at ang pagiging banal-banalan. Dahil pa rin sa hindi ka sapat. Dahil hindi ka magkaanak. Kung ikaw ay nagkaanak ng lalaki sa tatay ko, nandaya ba siya? Bakit hindi ako nagkaroon ng pangalawang anak? Bakit hindi ako nagkaroon ng lalaki? Ana, sa tingin mo ba hindi ako magkaanak? Naisip mo na ba, kung may kapatid kang lalaki, ano ang magiging posisyon mo sa pamilyang ito? 15, huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Nag-asawa sa 18, nagkaanak sa 19. Ito, ang kwento ng buhay mo. Siye. Sino ang sinasabi mo yan? Mali si nanay dati. Paano kung humingi ng tawad si nanay sa'yo? Nanay? Marco, kahit gaano ka magreklamo, nanay mo pa rin ako. Hindi na yan pwedeng baguhin. Nagkamali ako dati. Huwag mong dibdibin. Basta ibigay mo ang pera sa kuya mo. Simula ngayon, pwede kang umuwi sa bahay ng mga magulang mo kahit kailan. Tama yan, ate. Kung gusto mong umuwi sa hinaharap, sabihin mo lang at susunduin kita mismo. Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko. Bawat buwan, bibigyan kita ng 3,000 sustento. Kunin mo o huwag. Kung hindi ka kontento, kasuhan mo ako sa korte. Tingnan natin ang desisyon ng korte. Kung 3,000 man yan o hindi. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Kailangan mong pirmahan yan. Gusto mo man o hindi. Ana, okay ba ito? Lahat tayo ay legal na tagapagmana. Basta pumirma si nanay at mag-iwan ng fingerprint, magiging legal yan. Anong ginagawa mo? Ate, hindi mo man lang ako bibigyan ng pera. Huwag mo akong sisihin. Pinilit mo ako. Pirmahan mo. Bastardo, nanay ko iyan. Kuya ko. Anak ko. Sila ang pinakamalapit kong pamilya. Lahat sila ay nagkakaisa laban sa akin. Tigilan mo na ang kakulitan. Ngayon mo lang naalala na ako ang tunay mong nanay? Nasaan ang lahat ng pagsigaw mo kanina? Sa tingin ko ikaw ay, hindi mo lang kayang gastusin ang pera mo. Pera. Pera lang ang nakikita mo, ang anak mo lang. Mula noong bata ako, nakaramdam ba ako ng pagmamahal ng ina? Tuwing tatawag ka, pera lang ang hinihingi mo sa akin. Hindi ka kahit minsan, nagtanong kung kumusta ako. Diborsyado ako at mag-isa, may anak. Kung maayos ba ako? Kung nahihirapan ba ako? Hindi mo talaga alam kung gaano ka kaswerte. Ang ganda kung may lola akong ganyan, na hindi nakikialam. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Hindi tulad mo, na pinipilit akong mag-aral sa kolehiyo. Kinokontrol ang buhay ko. Buti na lang nakipaghiwalay ako sa iyo. Ang hangad ko para sa iyo ay hindi kailanman tungkol sa pagpasok sa magandang kolehiyo. Ang tanging pag-asa ko
na hindi mo susukuan ang sarili mo at gawin mong makabuluhan ang iyong buhay. Sa bawat edad, gawin ang nararapat kahit hindi mo makamit. Basta't sinubukan mo, wala kang pagsisihan. Ang buhay ko. Hindi kailangan ang isang matandang babae na kontrolin ito. Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Nakakasuka kayong lahat. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay ko. Nagiging walang utang na loob ka. Pirmahan mo. Sino ka? Pumapasok ka sa bahay ko sa sikat ng araw? Marco, okay ka lang? Aba Marco, nang akit ka ng isang lalaking mabagsik at naglakas loob siyang manakit sa kapatid mong lalaki. Ano? Marco, siya ang nanay mo. Kaya kayo pala nagsasama para dayain ako sa pera ko. Wala akong nanay na ganyan. O kapatid na ganyan? At tiyak na hindi isang anak na walang utang na loob. Ginoong Reyes. Pakiusap. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Marco, wala ka ng konsensya. Ako ang sarili mong nanay. Paano mo ako kayang tratuhin ng ganito? Pakiusap. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Marco, seryoso ka? Ate, ako ang sarili mong kapatid. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ate. Ako ang sarili mong nanay. Paano mo ako kayang tratuhin ng ganito? Marco, pagsisisihan mo ito. Okay ka lang? Hayaan mong ihatid kita para magpahinga muna. Bakit ka nandito? Iniisip ko, magdadala ako ng ilang tao para tulungan kang lumipat. Hindi kita makontak sa telepono, kaya dinala ko sila para tingnan ka. Hindi ko inaasahan ito. Siyangga pala. Lumabas na ang resulta ng college entrance exam. Nakita mo na ba? Hindi. Hindi. Huwag mag-alala. Una, lagyan mo ng gamot. Marco, pumasa ka! Pumasa ka! Tulungan mo akong tingnan ulit. Totoo ba ito? Walang problema. Talagang totoo. Ang galing, pumasa ako. Pumasa ka! Pumasa ka, Marco! Pumasok ka sa Universidad ng Tuktok. Magaling. Marco, alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Mag-asawa ulit tayo. David, napakawalang hiya mo ang salitang mag-asawang muli. Paano mo nasabi iyan? Marco, dati akong bulag. Naakit ako ng babaeng si Iris. Pero ngayon, nagbago na ako. Magsimula tayong muli. Tigilan mo ang pagiging kasuklam-suklam at lumabas ka dito. Kung ayaw mong mag-asawang muli, okay lang. Ibibigay mo na lang ang sustento para sa anak natin. Nakarehistro na siya sa aking tahanan ngayon. Alam ko na para sa pera ka na naman. Magkano ang gusto mo? Paano ito? Ang sustento ay $100,000 sa isang taon. Bayaran mo na lang ang 10 taon ng sabay-sabay. David, talaga namang nangahas ka ng ganyan? Wala ka bang hiyaw? Huwag na nating banggitin na 19 na ang anak natin. Wala na akong obligasyon na magbayad ng sustento. Ang 19 na taon na ito, ako lang ang nagpalaki sa kanya. Gusto kitang tanungin. Ang sustento para sa 19 na taon na ito, kailan mo balak bayaran? Magkaiba iyon at ito. Kailangan mong bayaran ang perang ito. Kung hindi, haharangin kita sa gate ng komunidad araw-araw. Ipapaalam ko sa lahat sa komunidad na ikaw ay isang taong nag-iiwan ng asawa at anak kapag yumaman. Sige, gawin mo. Kung hindi mo babayaran ang perang ito ngayon, hindi ka makakaalis. Sino? Sino ka? Kung aasarin mo pa si Marco, bubugbugin kita tuwing makikita kita. Teka lang. Hindi pa ako tapos sa iyo. So, tapos na ang paglipat? Isang 37 anyos na babae ang kumuha ng college entrance exam at pumasok sa Universidad ng Tuktok, isang nangungunang paaralan. Mabilis itong naging balita sa lahat ng dako, na nagdulot ng mainit na talakayan.
Inilathala ng mga reporter ang aking kwento sa pagsusulit online. Hinangaan ng lahat ang aking tapang, kaya gumawa ako ng account at nakaipon ng halos 1,000,000 tagasunod. Ang buhay kolehiyo ay matindi. Ang aking mga kaklase ay lahat mahuhusay. Minsan ay hinihilingan ako magsalita sa entablado dahil mayroon akong mga alaala mula sa aking nakaraang buhay. Nagtatag ako ng isang venture capital firm na nakatuon sa hinaharap ng mga maiinit na industriya ng Tsina sa susunod na 10 taon. Bagong enerhiya, live stream, e-commerce, gaming, at iba pa, pinutol ko rin ang ugnayan sa aking mga mapagsamantalang magulang at aking kapatid na lalaki at ang walang utang na loob kong anak na babae at aking nakaraan. Ganap na pinutol. Son, may sorpresa ako para sa iyo. Hulaan mo kung ano. Ano, kumita ka ba? O binigyan ka ba ng mayaman mong nanay ng pera? Wala. Hulaan mo muli. Sabihin mo na, nagmamadali akong simulan ang raid. Magluto ka ng hapunan. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Iyan ang tawag mong sorpresa. Parang shock, masyadong. Hindi ba tayo gumagamit ng kondom? Paano ka naging buntis? May ginawa ka ba? Sinaktan mo na naman ako. Gusto ko lang bigyan ka ng bunga ng ating pag-ibig. Ano ang mali kong ginawa? Bunga ng pag-ibig. Ang ospital ay may gastos. Ang pagpapalaki ng bata ay may gastos. Ayaw ko ng batang ito. Magpa-abort ka. Hindi, maniwala ka sa akin. Kikita ako ng pera. Naniniwala ako sa iyo. Maniwala sa akin. Kikita ako ng pera. Narinig ko na ang linyang iyan napakaraming beses. Nasaan ang pera? Sean, nakikiusap ako sa iyo. Itago natin ang sanggol na ito. Pwede akong pumunta sa nanay ko at siguradong kukuha ng pera sa pagkakataong ito. Tumigil ka riyan. Hoy, lahat kayong mga taga-impluensya. Itong bagong sikat na tagapangulong babae ng isang kumpanya ng puhunan. Si Marco ang tunay kong nanay. Ana, anong ginagawa mo? Mayaman na siya ngayon. Alam mo ba, ang puhunan para sa kanyang unang kayamanan ay ang bigay kaya na binayad ng nobyo ko. Buong 300,000. At ngayon na mayaman na siya, pinutol niya talaga ang relasyon naming mag-ina. Nakakita ka na ba ng ganoon kasama? Ng ganoon kalupit na ina? 300,000. Iyon ay sa aking mga magulang. Ipon ng kanilang buhay. Binibining Cruz, dati kitang hinahangaan bilang isang huwaran. Hindi ko inakala na hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Ikaw pala ay ganitong uri ng tao. Ang bulag ko. Paumanhin, Binibining Cruz. Kasalanan ko. Hindi ko sila napigilan. Paalisin ko sila ngayon din. Hindi na kailangan. Kaya ko ito mag-isa. Sa nakaraan kong buhay, Ana, binubuli ako sa internet at hindi ko kinaya ang sakit. Bumalik ang sakit ko. Sa pagkakataong ito, dahil ginagawa mo ang parehong daya, haharapin ko ang iyong pagpapanggap. Ang nanay ko ay laging mas pinapanig ang mga lalaki kaysa mga babae. Dahil lang hindi siya nagkaanak ng lalaki, ibinuhos niya lahat ng kanyang hinanakit sa akin. Sasabihin niya, walang silbi ang edukasyon ng mga babae. Mag-aasawa ka rin naman. Maagang pag-aasawa at pag-aalaga ng mga anak ay tungkulin ng isang babae. Diyos ko, Ika, 25 siglo na. At may nanay pa rin ganito. Wala siyang kakayahang maging isang ina. Ang kaawa-awang batang iyon ay sobrang inaapi. Mga kaibigan, ito ay hindi pagpapakasal ng isang anak na babae. Ito ay pagbebenta sa kanya. Hindi ko inakala na ang isang iginagalang na negosyante Binibining Cruz ay ganito pala sa likod ng mga eksena. Pumunta ka at kunin ang mga dokumento mula sa archive. Dalhin mo rito. Opo. Kung mangako ka ngayon na bigyan mo ako ng pera, sasabihin ko sa mga taga-impluensyang ito at ipapaliwanag na lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, lalabanan kita hanggang wakas. Sa pagitan natin, walang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako magbibigay sa iyo ng kahit 1 sentimo. Sige. Di wag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Tinitiis ko na ang pang-aabuso niya sa loob ng maraming taon. Mula noong bata ako, kapag may ginawa akong hindi niya gusto, hindi niya ako pinapakain o pinatutulog. Pinatayo niya ako sa sulok. Nag-iwan ito sa akin ng malalalim na peklat sa pag-iisip. Pagkatapos ko lang ng college entrance exam, pinilit niya akong pakasalan ang nobyo ko para lang makuha ang napakalaking bride price. Ngayong nagtagumpay siya, natatakot siya na maging isang mantsa ako sa kanyang tagumpay. Kaya agad-agad itiwalag niya ako. Nakakaawa naman, mga kaibigan. Ni 12 taong gulang,
Napakagandang edad. Ang ibang mga bata nasa kolehiyo pa. Ang ating si Ana. Anong trahedya? Hindi pwede. Si Binibining Cruz ay ganoon pala? Akala ko talaga siya yung uri na pinopromote ng media. Isang inspirational na bayani. Kumuha siya ng espesyal mga marketing account para doon. Kung hindi, paano siya kumikita ng napakaraming pera ngayon? Mga kaibigan, tingnan niyo ito. Ang babaeng ito, lahat ng tinatamasa niya ngayon ay binili gamit ang bride price ng ating si Ana. Ngayong nagtagumpay siya, babalik lang siya at itatapon ng ating si Ana. Sabihin niyo sa akin, mga kaibigan, ang isang tulad niya ba ay karapat-dapat sa ating suporta? Seryoso? Sobra na yata. Tao ba siya? Nakakaloka. Siya ay isang tunay na halimaw. Ito ay illegal, di ba? Tawagan ng pulis at ipaaresto siya. Nakita mo yan. Kahit kailan, may libo akong paraan para kasuklaman mo ako. Kayong lahat ay mga pampublikong tao na may mga tagahanga. Ngayon, nang walang dahilan, pumunta kayo sa kumpanya ko para magdulot ng gulo. Sana kayo ay makapanagot din sa kaukulang legal na responsibilidad. Sino ba ang sinisindak mo? Pananagutang legal? Sa tingin ko, ang dapat managot ikaw. Malinaw ang ebidensya. Itinatanggi mo pa rin? Binibini, wala ka bang hiya? Ito ang taunang medical check-up report ni Ana. Ito ang kanyang score sa college entrance exam. Ito ang Associate Degree Program Admission Letter na inaplayan niya. At ito naman ang kasunduan ng pagtatakwil na pinirmahan natin tungkol sa 300,000 dolyar na dowry. Walang batayan. Ang 300,000 ginamit ko sa investment ay mula sa pagsangla ng aking ari-arian. Narito ang mga dokumento. At sa isang ito ay mga video ng kanyang paglaki. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang ngayon, hindi ko pinalampas ang alinman sa kanyang mga milestone. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang mga bagay ay naging ganito. Mamaya, i-upload ko lahat ito sa aking account para ma-verify ng lahat ang kanilang pagiging totoo. Ano ang tungkol sa pangangaliwa sa kasal? Katotohanan iyon, di ba? Paano mo ipapaliwanag iyon? Ano? Nangaliwa siya sa kasal? Tama. Akala niya masyadong mahirap ang pamilya natin, kaya siya. Nang maglaon, nalaman ng tatay ko at umalis siyang wala. Pagkatapos, ayaw niyang gumaling ako at kinuha pa ang custody sa akin. Binibining Cruz? Si Ana ba ay tunay mong anak? Hindi mo siya binitawan kahit hiwalay na? Lahat. Itong ama at anak na church, ano bang ginawa nila sa nakaraang buhay upang makilala ang isang baliw? Nakakaawa. Inabuso noong bata at niloko sa dowry bilang matanda. Anong klaseng paghihirap ito? Kung ako, maa-depress ako. Para kay Ana na umabot ng ganito, kahanga-hanga na. Ipagpatuloy mo, Ana. Ikaw ang pinakamahusay. Ana, nanloko ang tatay mo noon. Natakot akong mahirapan ka sa kanya, kaya pinili kong umalis na walang dala para makuha ang kustodiya sa iyo. Pero ngayon parang sinasabi mo na sadya akong naghihiganti. Ana, mahal ka ni nanay, pero ang pagmamahal ko ay hindi sandata para saktan mo ako. Gusto mong putulin ang ugnayan natin dahil sa isang batang pasaway, at ngayon dinadusta mo ako. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naturo sa iyo kung paano malaman ang tama sa mali. Ako ang may kasalanan. Hindi ganoon ang nangyari. Hindi totoo iyon. Ikaw ang unang nagkamali. Ikaw ang nanloko. Tingnan mo ito, at makikita mo kung nagsisinungaling ako. Ito ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil ng tatay mo noon. Kung hindi dahil sa iyo, siya sana ang umalis na walang dala. Ana, akala ko pagkatapos ng ilang panahon at pagharap sa hirap sa labas, medyo magiging mature ka na. Pero hindi ko inasahan. Nakukuha ka ng maraming tao para i-cyberbully ako. Tungkol dito, tatawag ako ng pulis para patunayan ang aking kawalang sala. Hindi, Binibining Cruz. Wala sa amin ang nakakaalam. Siya ang lumapit sa akin. Niloko niya ako para pumunta. Sabi niya ang paglabas nito ay hindi lang magpapalaki ng followers ko, kundi bibigyan din niya ako ng pera. Kaya... Seguridad. Kumusta? Gusto kong mag-ulat ng insidente. Gusto kong tumawag ng pulis. Buwisit. Ito ang napakatalino mong ideya. Pasensya na. Ako. Pasensya na.
Hindi sapat ang pasensya. Yan lang ba ang masasabi mo? Ano pa? Nagtiwala ako sa iyo ng sobra. At ito ang pagbabayad mo sa akin. Pakawalan mo siya. Bitawan mo. Si. Ana. Ana. Babi ko. Babi ko. Yan ko. Tawagan ng ambulansya. Kumusta? Yhdeksänsataa yksitoista. Ang babaeng ito ay nagpapakita ng senyales ng pagkakuha. Kailangan niya ng operasyon agad. Kailangan ng isang miyembro ng pamilya na pumirma ng pahintulot. Pirma? Kung makuha man siya o hindi, anong kinalaman ko? Hindi ako pamilya niya. Sean, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, pumirma ka na lang. Iligtas ang sanggol. Ang sanggol ay walang kasalanan. Madali para sa iyo na sabihin yan. Ang operasyon ay may gastos, alam mo. Saan ko kukunin ang perang iyan? Bukod pa, sino ba ang nakakaalam kung kanino itong bata? Bakit ako magbabayad? San? May konsensya ka ba? Naging ganito ako dahil lahat sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung hindi ka naging ganyan katanga, na nagpumilit na putulin ang ugnayan sa nanay mo, wala akong nakuha kahit piso mula rito. Sean, minahal mo ba ako? Pag-ibig? Ano ba ang pag-ibig? Magkano ang halaga nito? Kung hindi ka sumugod sa akin, akala mo ba titingnan kita? Anyway, libre naman, bakit hindi magsaya? Sinira mo ako. Karapat dapat kang mamatay. Anyway, ang kamatayan para sa'yo ay isa ring kaluwagan. Ito. Itigil na ang paggamot. Alam ko, hindi mo gagawin. Ihanda na agad ang operasyon. Si. Bakit? Itigil na ang paggamot. Hanggat humingi ka ng tawad sa kanya ngayon, lalabas ka na. Napakasimpleng tanong, at mali ang sagot mo. Bobo ka pa rin. Ang bobo. Pirmahan mo. Pasensya na. Dahil hindi tayo naka-operate agad, nawala ang sanggol. Kumain ka muna. Bata ka pa. Magkakaroon ka ulit. Sa susunod, magkakaroon ka. Bakit? Ano? Bakit ngayong pagkakataon hindi mo ako pinigilan na mag-aral sa vocational school? Bakit ngayon mo ako sinukuan? Alam mo ba? Dapat ay nagtapos ako sa isang prestihiyosong universidad. Maging inggit ng libo-libo, isang kasosyo ng kumpanya. Ang buhay ko, dapat ay maliwanag at puno ng pag-asa. Alam ko. Ikaw rin ay nabuhay muli. Rin? Ikaw rin? Ang mga isinumpa ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Kolehiyo muna, sige. Bakit ka mag-aaral? Ikaw ang may gusto niyan. Ako ay ipinanganak na muli. Sa buhay na ito, tiyak na mamumuhay ayon sa sarili kong patakaran. Magtatatag ng negosyo kasama ang aking minamahal at magtatagumpay at walang makakapigil sa akin. Ikaw rin ba? Kaya pala ngayon isinuko mo ako ng napakatatag. Hindi ko naman ikaw sinukuan. Ikaw ang sumuko sa sarili mo. Kailan mo nalaman? Mahalaga ba iyon?
Nagkamali ako. Dapat pala nakinig ako sa'yo. Dapat akong mag-aral ng mabuti. Ang buhay ko ay dapat kasing ningning ng araw. Hindi isang tumpok ng putik. Nanay. Kung mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, makikinig ako sa'yo, mag-aaral ng mabuti. Uulit ng taon kasama ka, at sabay tayong papasok sa Universidad ng Tuktok. Nanay. Sa wakas ay natapos mo na ang relasyon mo sa loko-loko sa pag-ibig. Ang mag-amang iyan, parehong walang utak. Plano ko sanang mandaya ng pera sa kanya. Ngunit sino ba namang mag-aakala grabe pala siyang loko-loko sa pag-ibig, sayang ang aking oras. Kumusta? Marco, bago kita nakilala, hindi ko naisip ang kasal. Ngunit pagkatapos kitang makilala, hindi na ako nag-isip na pakasalan ng iba. Kaya, umaasa ako. Sa hinaharap, kapag humarap ka sa mga pagsubok, ako ang unang sasabihan mo. Kapag nasasaktan ka, ako rin ang unang sasandalan mo. Kapag masaya ka, ako ang unang makakasama mo sa pagbabahagi. Kaya, sana ipagkatiwalaan mo ako ng iyong puso at ibigay ito sa akin. Nanay. Pumasok ako sa Universidad ng Tuktok. Mula ngayon, ako na ang junior mo. Nanay. Huwag kang mag-alala, hindi na ako ang loko-lokong mangingibig na iyon. Yayakapin ko na ang aking maliwanag na kinabukasan.